Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Max Pakulaw. Ngayon naman po ang vlog po natin ay ang pagbabalik tanaw sa 10 taon ni Max Bakulaw dito sa may Thailand. Yung mga nangyari, mga trabaho at kung ano-ano pang experience ni Max Bakulaw dito sa Thailand. At ngayong gabi din po sa premiere ni ito, sineselebrate ni Max Bakulaw ang kanyang ika-43 taon. So marami pong salamat at naway tuloy-tuloy pa rin po ang YouTube channel ko at syempre sana tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho ko dito sa Thailand at magtagal pa po ako dito. Muli ito si Max Bakulaw, samahan niyo po ako sa aking pagbabalik tanaw. So ayan, welcome to Thailand! The Land of Smiles. Ito po yung pagmumukha ko pagdating ko dito sa Thailand. At syempre, hanap ng work, apply dito, apply doon. At ganoon din kahirap, lalo na pag hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral. Pero, trinay pa rin, ang daming in-applyan, pinasukan, pinagsubmitan ng mga resume. At syempre, habang naghihintay, gumala na rin si Max Bakulaw. Gumala sa mga lugar na nakaka-amaze dito sa Thailand. At syempre, kain dito, kain dyan, kain sa labas, habang naghihintay ng work. So, ayan, in-enjoy muna. Pagkatapos ng 3 linggo. 2,000 years later. So, ayan, after 3 weeks na paghihintay, ito nakapasok din ako. Una kong job dito sa Thailand. Naging baby sitter ako ng batang yan. Siya si Nadia. Bali, 4 yung anak nung amo namin, pero sa akin nakakota or nakatoka yung batang maliit. At dito sa amo na to, 3 kaming Pilipino na nag-work. After 1 year, napagod ang bakla, nag-resign, nagmagaling. O, ayan. After ilang linggo na pamamahinga na walang trabaho, ito ang aking pangalawang work. Isang orchid company dito sa Thailand. Export sila ng mga orchids papuntang Canada, Amerika, at Japan. So, ito yung araw-araw kong trabaho. Nakakasalamuha, mga bulaklak, mga orchids. Binabundle bilang bouquet, tapos ipinapak, tapos pinapadala sa Amerika at Canada at syempre sa Japan. Ito yung iba't ibang klase ng mga orchids na nakakasalamuha ako. Araw-araw. Syempre, ini-enjoy din lang at ito yung job dito sa Thailand na katutubo yung mga kasama ko. So, in-enjoy ko din lang. After few months, ito, na-promote si Bakla. Ginawa nilang supervisor. Nung una, hindi ko alam kung paano ko sila makahandle. Kasi nga, hindi naman sila marunong mag-Ingles. At konting mga Thai na salita din lang yung kaya kong sabihin or bigkasin. Pero, sign language at syempre, kung paano mo sila pakisalamuha, kung marunong ka makisalamuha sa kanila, yun, naging okay naman, nakabanding. At syempre, sa company din nito, natuto ako so paano mag-ayos na mga ganitong mga bulaklak, mga orchids. Dito ko nalaman na ang dami-dami din pala. At dito rin lumabas sa company na ito yung natatangi ko ring skills gamit ang mga orchids na to. O, diba? At syempre, sa tagal ko din to, in-enjoy ko din lang. At ang dami kong natutunan. At ang dami-dami palang orchids, iba-ibang klase. At dito rin ako nakasama sa isang orchid exhibition dito sa Thailand. Di ba, bongga? 5 days exhibition ng mga orchids dito sa Thailand. Yan, o diba? Ang gaganda. Ang dami-dami palang klase ng mga bulaklak at mga kulay ng orchids.
Siyempre, dito rin ako nagkaroon ng unang jowa. O, di ba? So, ayan. After 3 years, bumalik na sa Amerika yung may-ari, kaya nagsarado. 2,000 years later. At dahil dyan, kailangan ko ulit lumabas ng Thailand. Yan, uso dito sa Thailand ang mag-exit sa Laos or Laos. Para pagbalik mo, meron ka pa ring extension at pwede ka makapaghanap ng trabaho. So, after a few months, nag-work din ako sa Kausan bilang tagalinis sa isang hostel. The next day. So, after 2 months na part-time, eto sinuwerte si Bakla, naka-apply sa isang travel agency company dito sa Thailand. Ito ang aking pangatlong work. Office girl lang bakla. O, diba? Naging staff ako sa isang travel agency. Kahit wala akong experience at hindi ako nakapagtapos, ayan, kinuha nila ako, tinanggap. Dahil nga, Pilipino naman daw yung magiging kliyente namin. So, handle ko yung mga Pilipino na papunta, mga papasyal dito sa Thailand. Siyempre, nakapaglakwat siya, pasyal-pasyal yung mga tourist spot dito sa Thailand. At sa work na ito, nakauwi ako ng Pilipinas. At nakapunta ako ng Cebu. O, diba? Para i-meet yung mga agent sa Philippines. At syempre, nakapasyal din si Bakla sa Malaysia. At syempre, sa iba't ibang parte pa ng Thailand. Dahil nga, part na rin yung job sa isang travel agency na mapuntahan yung mga pinopromote nilang tourist spot dito sa Thailand. So, ayan, pasyal, kasama mga staff. Wala Monday at Friday, office work. Siyempre, pasyal gala mo during weekend kami noon. At hindi ko ina-expect na mapupuntahan ko yung mga iba't ibang lugar na nakikita ko lang sa TV noon dito sa may Thailand. Pagkain, at mga temples. At syempre, gala mode every weekend. So, ayan. Tapos sa di inaasahang pagkakataon, 2,000 years later. dumating ang COVID. Kakalungkot. Akala ko uwi na ako ng Pilipinas. Pero sabi ni boss, try ko din daw mag-apply dun sa resort niya pansamantala, dun sa may Chiang Rai, sa north part ng Thailand. Kung ano-anong trabaho ko doon, naging all-time worker ako doon. Naging hardinero, taga-dilig, gardenero, staff sa isang coffee shop, at sa mga tents. Yan. Siyempre, panibagong kaibigan, at panibagong pakikisalamuha sa kanila. After 6 months, dahil sa lamig at kapaguran, hindi na kaya ng katawan ko. Kaya nagpaalam na rin po ako sa aking boss. At bumalik ako sa Bangkok. Ayan, nag-alaga ng bata pansamantala. Naging substitute teacher din ng bakla pansamantala nung mga buwan ng COVID. At the same time, syempre, kailangan kong kumita para may pangkain. Ayan, nag-online selling ako ng kung ano-ano. Pagkain, isda, syempre, basic necessity ng tao noon yung COVID at lumpia. At kung alam nyo lang, nagbenta rin ako ng loto. O, diba? At nag-part-time ako sa mga cleaning ng mga condos. Kung saan, ito yung bumuhay sa akin sa loob ng dalawang taon simula ng COVID. Dahil sa mga tip ng mga kliyente, ito ang bumuhay sa akin dito sa Thailand at hindi ako umuwi ng Pilipinas. Talaga nakipagsapalaran ako dito sa Thailand. 2022, muling bumalik ang turista. Bumalik din ako sa trabaho ko sa travel agency. Tinawag ako ni boss at pwede daw akong bumalik sa kanila. Siyempre, grinab ko na rin kasi nga, office ang work. Gaya ng dati, pasyal sa mga hotel.
i-check yung mga hotel, mga iba't ibang mga bagong tourist spot dito sa Thailand. Kaya kinora ko na rin, grab the opportunity ika nga nila. Siyempre naging masaya din naman yung trabaho ko noon, nakakapasyal, nakakapunta, at nakakagala noon. So, ayan. Ito yung trabaho ko Monday to Friday. Ayan, mga client namin from Philippines na nag-i-enjoy dito sa Thailand. Kami ang nag-a-assist sa mga gusto nilang pasyalan or puntahan mula airport. Kami ang pick up hanggang sa pamamasyal nila sa iba't ibang lugar dito sa Thailand. Mapa-family man yan, magkakaibigan, or mga grupo. Ako yung may handle sa mga agent sa Pilipinas. So, mga Pilipino dyan na gustong pumasyal dito sa Thailand, i-PM nyo na lang po si Bax Bakulaw. Ako na po ang bahala sa inyo sa hotel accommodation, tours, sa presyong abot kaya. Siyempre, may discount rate na rin tayo niyan. At makakapasyal kayo sa mga magagandang lugar dito sa Thailand. Mga temples nila, floating market. At syempre, may mga group din kami na dumating last year. Ito, mga big groups, mga company groups na minsan ako rin po yung pumupunta para i-meet sila sa may airport. Isa na rito ang David Salon. 130 packs sila noon na pumunta dito. Dito sinelebrate ang kanilang party. Diba? Kanilang anniversary. At syempre, nakisali na rin ulit si Bax. At ngayon, dahil nga sa open na yung turista o tourism dito sa Thailand. So, ayan, kalamood ulit si Bakla. Pasyal. At syempre, ini-enjoy. Syempre, free. May mga free inspections. Nalilibre kaming pagkain. Syempre. At hindi pa rin ako humihinto sa pagpa-part-time sa cleaning ng mga condos. Every weekend naman. Patuloy lang ang laban, syempre. Habang merong trabaho at work at kaya pa ng naman at katawan, so go lang ng go, di ba? Habang meron pang tumatanggap sa iyo. So ito ang buhay dito sa Thailand. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli po natin. Alam.